Hello mga ka-Flodor, mga ka-Earthlings, mga ka-OFW, welcome back to my channel. Thank you very much mga subscribers at mga viewers. Pag-usapan naman natin ang ating Philippine stock market, top gainers. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Do Offloader sa Pinas Market at pakipindot naman ng bell button pag hindi ka pa nakapag-subscribe. So top gainers natin ngayon ay GFC, Ali, MIG, GT Cap, FB, and Cusco. Tara let's pag-usapan natin si Cusco. So last nating si Cusco ay isa sa mid-size cap So ito yung mother company ng Pure Gold, Kiefer, yung Is&L ba yan? Yung So nasaan si Cusco ngayon? Dati dito yun, nag-dividends, di ba? Namigay siya ng dividends, dito bumagsak siya pero bumalik din, umangat pa rin, So ganun lang talaga ang presyo. So dito ka, tapos sinasabi nila na bagsak yung Pilipinas market. Yan, 5,974 ang Pilipinas market ngayon, up siya ng 0.9%. Berde lahat, So maraming blue chip na nagberde, samantalang Friday ngayon. So ano bang nangyari? Nagsawa na yung mga seller, mga foreigners, na-adapt na rin yung kaguluhan sa Pilipinas. Mga impeachment na yan na walang kwinta. Nagsasayang lang ng pira. So si Cusco ay na-break niya to. Sabi natin itong blue kailangan niya i-break. So ang i-break naman niya itong 7.5 So nasa malapit na siya sa channel natin. So, si Cusco, nandito na yan. So, pwede ding bumaba to kasi nasa top na siya Nasa ibabaw na So, maaring bumaba. Marami nang mag-take profit siguro kasi dito, kung may foreigners dito na bumili, siguradong nag-take profit yan. Kumurot yan. 11% naman ang tubo. So, ilang bisis na ito sinubukan nung nakarang linggo. Nag-attempt siya dito, malakas. Pero hindi, may nagbintahan talaga, nag-take profit. Ilang bisis na yan. So, parang darating ang panahon na kailangan ng i-break na to. So, baka next week, ma-break na to ni Cusco itong presyo na to. Baka gaganon na yung presyo natin dyan, So, sa next week, mag-break na yan. So, hataw na yan. Baka ganon na yung mangyari kay Cusco. Pero hindi pa rin natin inalis ang downside ni Cusco, kasi pwede namang meron tayong resistant dito Baka magkunso-kunso lang muna yan si Cusco dito at bababa sa darating na araw. So, wag nating kalimutan yan. Baka mag-consolidate siya diyan, di ba? So, mag-iipon siya ng lakas bago niya atawin. So, congrats kung dito ka nakabili. Yan ang nakaganda kung bumili ka sa bottom na sa pattern. Ito kasi si Cusco, gumawa siya ng bullish flag. Bullish flag, what is bullish flag? Yan, poste, yan bandira, at pwedeng humataw doon sa taas. Yan yung bullish flag, So, dinala natin tong poste na yan at inilagay nato dito sa taas. Kaya ang target price ng ating mga broker, si Call lang naman, 13 ang target price niya, Si TradingView naman, magkano ba ang target price ni TradingView? Meron ba tayong forecast? So, meron tayong forecast. TradingView is 14. Ika nga, So, pasok yung kay Cool na presyuhan, So, sa darating na araw na yan, ma-hit yung target price na 13 o 14, di ba? So, malaking bagay. So, hindi pa huli ang lahat kung bibili ka kay Cusco. Kasi long term, magkano bang almost 50% ang kikitain mo kay Cusco? 'Di ba? Saan ka pa yung 10,000 mo na natutulog lang sa bangko, kung bilhin mo si Cusco ay maging 5,000 na yan. Matubo ng 5,000, so 15,000 na ang tinubo. Kung wala ka pang account kay Cusco o hindi ka pa nagtitrade sa Philippine stock market, magbukas ka ng account. So may mga broker tayo na mga bangko, na mga broker, So, pwede mo silang gawing broker. So, saan ba yung mga broker natin na bangko? Yan.
So, pwede mong maging broker yung mga bangko, ano. So, yan, no, may mga bangko na broker. Si BDO, BPI, Metrobank, Landbank, RCBC, mga online broker to na bangko. China Bank. So, kung ayaw mo ng bangko, meron ding yan sila, Abacus, itong sikat-sikat ngayon, Dragonfly. Yan sila ang maging broker. Mag-apply ka diyan para makapag-trade ka sa Philippine stock market. Ano? So, balik tayo. So, yan si Cosgo. Si IFB naman, si Pure San Miguel, Food and Beverage. Ang nakaganda dito ni San Miguel, namibigay siya ng dividends. Tingnan mo. 0.5. So, dati binili natin to, dito tayo naglaro kay pero nagsawa tayo Parang bininta ko na yata dito nung kumita tayo kasi 39. So, umangat yan. So, bininta natin siya. So, hindi pa natin nabalikan. Pero ang direction ni FB is upward direction. Nag-channel siya, no? So, si FB ngayon, si San Miguel Food Beverage, nasa bottom siya ng ating trend line. Yan. So, kailangan niya. So, may ibig sabihin yan, mayroon pang pag-asang umangat to si Facebook. Facebook naman, FB, sa taas diyan, mag-60. So, target price ni BDO is 70. Si TradingView naman, ang target price niya ay magkano? Oy. Strong buy. Forecast 70 din, yung forecast ni TradingView 70 din. So, ibig sabihin, may panahon talaga na ma-hit yung 70. Pero hindi natin alam kung paano. Pero habang naghihintay ka na angat si Facebook, si Facebook naman, Food and Beverage, mayroong binibigay na 0.50. So, nag-X siya kahapon, 0.50. So, matanggap ngayong 5 June. So, ganun yun. So, habang naghihintay, 4 na bisis to siya namimigay ng, August, May 0.50. So, sa August naman, mamimigay siya. So, mga 3 pesos sa isang taon ang binibigay niyan, di ba? Nasaan ka pa diyan habang naghihintay ka? So, parang inipon mo yung pira mo, hatiin mo yung ipon mo, gawin mong pambili sa Philippine stock market. So, dito si FB, nag-consolidate lang siya muna, nag-ipon-ipon pa siya ng lakas diyan. So, kailangan i-maintain niya tong support na 51 at kailangan na i-break ang 53 para hahataw siya sa taas, So, long term, yun pa rin yung target natin, 70, so 60, yun. Ang target kay Facebook. Facebook naman, puro palay bibig. Food and Beverage. Next, GT Cup. Ang alaga natin, parang babalik na sa taas. So, si GT Cup, binili natin nung panahon na may dividends, na ICT. Malaki kasi dividends So, nakatanggap na tayo niyan. Meron tayong 190 na share. So, magkano ba yung share na 190 times mo ng 7.08? So, 1,342. Kumita tayo ng 1,000 ito. So, habang hinintay natin siya umangat, ay binayaran tayo ng 1,000, di ba? So, kailangan mo kasing mag-diversify, Huwag puro isang stock lang dapat hawak mo. Kung marami na maganda, marami kang pira, bilhin mo lahat ng stock na mga blue chip, So, kaya kailangan natin mamili ng mga, So, si GT Cup ay kailangan niyang i-break itong, saan ba siya mag-break? Ito, yan. Dapat i-break niya yung 482, para siya ay umangat sa taas, may pag-asang aangat. So, kailangan i-break yung 482 at meron din tayo dito. So, baka next month, babalikan na tayo dito sa ating presyo at pwedeng humataw din yan si GT Cup pataas doon kasi ang nasa bottom siya nasa baba pa So, ang target price ng ating mga broker nasa 8,760, 878, mataas-taas, So, tayo, dito lang muna sa channel na yan, yung target price natin, itong channel, kasi ito naman yung channel niyan, So, baka next month, ay mahit na to ni GT Cup ang ating target, top resistant, itong channel na to. Kasi nasa pattern yan So, dito baba siya, umakyat,
bumaba, umakyat, bumaba, umakyat, bumaba, umakyat, bumaba, ang kasunod akyat, di ba? So maganda bumili kay GT Cup ngayon na habang mura pa. Oh, yan si GT Cup. Bullish na bullish, Friday na Friday. So pero maliit lang 17,000 lang ibig sabihin walang mga foreigners na pumapasok dito. Kukunti lang siguro. Mga retailer lang to. Siguro may natunugan na mga balita yung mga insider, yung mga trabahante ng GT Cup, trabahante ng Metrobank, tsaka ang GT Cup pala ito yung mother company ng Metrobank, yung Axla ay yung insurance, tapos yung Toyota Philippines. Siya yung tapos meron pa. So kaya may income talaga to si GT Cup. So Metrobank umaangat naman kumikita malaking earning. So damay-damay din to siya, So yan yung GT Cup natin na hawak. So titingnan natin pag na-hit yung target price natin na at least kahit 60 man lang sa next month ay kikita ng 30% yung pira mo. So malaking bagay na rin yan, di ba? Saan ka pa? Tapos sabihin mo walang pira sa PSE. Magrunong ka lang maghintay, magkapira ka dito. Next, we have Mega World. Mega World naman, anong ginagawa ni Mega World? Sa Mega World, nasa baba ng ating train line, gumawa siya ng trumpa na galing sa malaki papuntang maliit. So, ibig sabihin, nandito tayo. So, mayroong pag-asa na babalik naman sa taas yan si Mega World. Ang target price natin ay nasa 3 sa ating mga broker. Si Trading View naman, ang target price niya ay, meron ba? 2.82. Si 3.44 ang malaki, average niya is 2.82. So, ibig sabihin niya talaga, mayroong pag-asa talaga na aataw to si Mega World doon sa taas. Ganon din si Mega World, namimigay siya ng dividendo. Kailan ba siya mamigay ulit? Isang bisis lang yata sa isang taon. So, mamimigay siya ngayong August. So, maliit lang binibigay niya, So, anyway, highway. Target price naman natin ay mataas si Mega World. Next naman si Ali. Bullish na bullish si Ali ngayon. So, green na green. Maraming nag-bullish ngayon. Samantalang Friday naman. Iwan ko pag close nito ng market baka magbintahan. So, nag-close pa naman. So, mamayang hapon, baka mga alas 4 sa Pinas, baka magbintahan to. Bakit umaangat? Or pag umangat, magandang sinyalis yan, So, si Ali ay nasa 15.2. Kailangan ni Ali i-break itong 610.18 para siya ay umangat sa taas. Mayroon tayong sell order block na 17. At ang nakikita natin kay Ali sa long term naman, bumuo siya ng W. Yan. So, ibig sabihin si Ali na dito sa baba ay pwedeng umangat sa taas. So, target price is 26, 34, 37. At pwedeng maabot yan sa darating na panahon. Long term lang tayo mga kawiduli, mga uploader. Bago ang lahat natin ipagpatuloy ang isa pa, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Yan si Ali. Next naman natin ay si Jollibee. Si Jollibee ay maraming nagbintahan dahil maalis daw sa blue chip. Maging pinistock na si Jollibee dahil bagsak ang kinita niya ngayong taon na to o sa first quarter ng 2026 dahil sa mga nagsataasang o sigalot dito sa Middle East dahil nagsitaasan ang mga bilihin. Dito tayo dati huling vlog natin kay Jollibee ay ito ay umaangat na si Jollibee, pero wag natin ialis ang pananaw na baka bumagsak. Pero kailangan ni Jollibee i-break itong 141 para siya ay hataw. Merong sell order block dito na 164. So si Jollibee, ang target price ng ating mga broker ay nasa 185. Bumaba kay BDO, 300 kay Vitro, 280 kay Call. Pero ganun pa man ay dito muna tayo sa 200 itong channel na to kasi si Jollibee ay bumubuo ng channel. Downward trend lang ang niyang ginagawa.
So, pwede namang kumita, umabot yan dito, nasa 211 tayo, may pag-asa pa rin tayong balikan, ano. So, para mabalikan tayo, pag nagsahod, bili-bili tayo paunti-unti kay Jollibee para yung presyo natin ay bababa. Mag-piso cost average tayo kay Jollibee. Kung ikaw ay bumili kay Jollibee ngayon dito na habang mura pa, ikaw ay tutubo ng almost 50%. Malaking company naman to si Jollibee, huwag matakot, long term. Pero huwag kalimutan, baka meron pa rin tayong downside, ano? Kasi hindi pa gaanong si Jollibee. So sana makabawi siya ngayong second quarter sa kanyang kikitain para ay aangat ulit si Jollibee. Yan lang po ang ating top gainers sa open market ng Pilipinas. Maraming salamat. Tangkilitin ang ating, huwag puro reklamo sa gobyerno, magsumikap ka. Ika nga, sabi ni Janin Marcia, walang tutulong sa iyo kung hindi sarili mo lang. Mag-subscribe na sa ating channel, Uploader sa Pinas Market. Libre lang po. Adios mi amigos, mi amigas. Babus, bye-bye.